Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mao iti mailhan yang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, musulod usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Babrio. Gisuportahan usab sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara Comunal Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak Libwak, Babak Island, Garden City of Samal. O Grace Christian Church, Los Amigos, Davao City. Ano na usab kami mga kaubanan nga mga kasimbahanan gawas sa Davao Region. Ang among main nga simbahan makita sa Grace Christian Church Bohol Incorporated, makita sa number 12 Old Airport Road, Purok 4, Buoy District, Tagbilaran City. Under ka na sa pagdumala ni Pastor Babrio. Og sa Cagayan City usab, aduna sab kitay kaubanan diha. Ang pangalan sa simbahan CDO Grace Doctrinal Church Incorporated. Masteron Avenue, Zone 8, Upper Katinuan, Cagayan de Oro, no? Under sa pagdumala ni Pastor Henry Magto. Og sa Cotabato area usab diha sa Alyusan, no? Sa Baliki Church, Baliki Grace Christian Church, Purok 1, Dualing, Alyusan, North Cotabato. Under sa pagdumala ni Pastor Nador Capablanca. Sa Midsayap usab adunay kita ikaubanan din ang simbahan sa Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap, North Cotabato. Ang nagdumala usab diha si Pastor Jose Melzar Istember. Og ang Oroquita City, Pastor, no? Oroquita City. Nausab kita ikaubanan din ha. Under ubos sa pagdumala ni Pastor James Amis. Og sa Labason, Zamboanga usab, ubos sa pagdumala usab ni Pastor Dodo Balyenas. O kini nga programa usab ginabiabi kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7, bringing Christian faith to life. Sa ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang mga biyabihon nga mga personel, Di Joel, Di Jiga, o Di Jigab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makikuban usab kaninyo sulod lamang sa usa ka oras og tunga. No? Bueno, Pastor Fed, sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon karon, akong ihatag sa imo ang unang higayon sa atong pagpanimbaya sa atong mga listeners diri sa local ingon usab sa atong live streaming. Okay, salamat Pastor Roel. Mayong hapon sa tanan o karon magatimbaya kami sa tanan nga mga nagasunod din itong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Una na kong itimbaya, Pastor Roel, ang atong 5 ka probinsya sa Davao Region. Yes. Magasugod kita sa Davao Occidental, Davao del Sur, apil na niya ang Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro o Davao Oriental. Nasayod kami nga nagapaminaw kamo, anak kamo nagasunod sa atong programa karon, ug asa man kamo nga dapit, nagatimbaya kami kaninyo. Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon. Ug usab bisan man sa akong bayaw sa Luzon, Pastor Roel, si Brother Eli Kabigin and family. Yes. Mayong magandang hapon din sa inyong lahat diyan, no? Sa magandang hapon. Luzon, no? Ug usab sa atong kaigsuunan sa Island Garden City of Samal, Grace Christian Church Tugwak Libwak nga ato usab ka na ang gidumala, Pastor Roel, no? Oo. Sila ni Lutang family, Bicoy family o bisan man sa Umaga family, no? Oo. Mayong hapon kaninyong tanan din ha. Mayong hapon mga igsoon. O usab sa Ula Los Amigos, ubos sa pagdumala ni Pastor Jongjong Amura, tanang mga kaigsuonan nato din ha, no? Mayong hapon kaninyong tanan.
May hapon, ug Pastor usab Joe. sa mga kaigsunan sa Tibungko Grace Christian Church. Apil na niya na si Sister Betelos, no? Ug ang mga Andoy's family diha sa Tibungko ug sa uban pa nga mga dapit. Usab sa Panabo, Davao del Norte, ubos sa pagdumala nimo Pastor Rowel, no? Pastor Rowel Galio. Then nagasunod po na sila, nagapaminaw pud kanato. So maayong hapon kaninyong tanan. Yes, alang sa mga Bulanon, taga Bohol, no? Especially kay Pastor Bob Reo. Maayong hapon dia Pastor Bob. Uban sa imong intero nga uban sa imong intero nga pamilya ug sa imong mga kaapuhan kay duha naman din ang imong apo diha, no? Duha na day. Yes, mayong hapon. Ug usab kay Pastor Henry Magto sa Cagayan, no? Yes. Mayong paminaw, Pastor Ren. Siya usab ang nagdumala sa Seed de Oro Grace Doctrinal Church, no? Si Pastor Henry Magto uban sa iyang entero nga pamilya ug sa tanan nga mga kaigsuonan dinha sa Cagayan. So mayong hapon usab kaninyong tanan. Of course, sa Oroquita City, ubos sa pagdumala ni James Amis. Sa Labason, ubos sa pagdumala ni Pastor Dodo. Belated happy birthday, Pastor James. Yes, Pastor Dodo Valdinas sa Labason. O usab sa Minsayap kay Pastor Nador Capablanca. O usab kang Toto Istember, no? Yes. O usab ang atong mga Bible studies sa ilang Pastor Rowel. Ako siguro nang ihatag sa imo ha, Pastor Rowel. O kapil lang sa Amerika, Pastor Rowel. Okay. So, salamat Pastor Fred. Ako din gitimbaya atong mga bag-ong Bible studyhan dira sa Barangay Ilang, no, sa Davao City. Salamat kayo nga tulo na mi ka panimalay karon nga nagapuli-puli og Bible study. O gabi na ay naka-attend sa mong Bible study. O kung dako-dako lang yun ang sakyanan, munguban yun sila, Pastor. Salamat, No? Pastor Rowel, sa bulhaton, no? So, iko, pigilang preha na to po, no? Nga mag-normalize na kay one ride naman yun kung atog Panabo. Sa kabas lang na, no? Maayo. So, Apil na lang sa Amerika, Pastor Rowel. okay, no? Sa So, mga Facebook. oo. So, mayong pagpaminaw ninyo diya, mga igsoon, taga-ilang, no? Okay, ako po din gitimbaya ang ato ang mga loyal nga listeners diri sa People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM. Mga loyal nga mga listeners diri sa Davao del Norte, Davao de Oro, o partly sa Davao City. Mayong pagpaminaw niyo, mga igsoon. Ug adto kita sa atong mga listeners sa live streaming sa Las Vegas, Missouri, asa ni pa kang Pastor Virginia. Virginia, Pastor Nonoy, no? Arsinas, no? Yung hapon, mayong kadlaw ninyo diya, mga igsoon. I hope nga naka-tune in pod mo karon. Og imo ang classmate Pastor, imong teacher Pastor Fred, no? Yes, sa Dito Canada. sa Canada, Si Sir Anyuber. Sir Anyuber og si Sister Eden. Salamat nga monitor gyud mo nining programa. Sa Asia, Pastor Fred. Yes, maayong kadlawon kanyong tanan din na. O kapil na usab sa Thailand, kay Grace Tagaylo, o kay Bon Castañeda. Duha ka na sila kapamilya usab din ha. O sa Japan, ubos kay Era, kay Ian, kay Rochelle, o bisan man kay Jerwell Andoy, no? O usab sa Singapore, kay Chelo Tambi. Mayong hapon kaninyong tanan. Ug di ay Pastor Rowel, dili na to kalimtan ang sa Kamigin kay kini sila nagbutang gid sila og trumpa, murag nagapaminaw ni sila dinha sa murag halos entero siguro na di man siguro entero barangay pero murag usa ka compound kini siya, no? Sa Kamigin. Mayong hapon diha kay Brother Lito Kabigin. Mayong hapon, Bradlet. Uban sa imuhang entero nga pamilya dinha o Yes, mayong pagpaminaw. kay Jubin Dragas, uban kay Minche, kay Maika o bisa man kay Gerald o sa mga De Leon family, si Arlene o si Dudoy, uban sa imong entero nga pamilya dinha. O uban nga mga kaiglesiyahanan, pagdumala ni Pastor Invitada, Pastor Dudong Baliong o bisa man si Pastor Abisya di ay, no.
Well, mayong hapon kaninyong tanan din ha. Kamigin, magpanghinaot kami nga anaka mo sa mayong kahimtang, mayong panglawas, o ilabi na sa espirituhan ng bayan sa atong pagkinabuhi, nga diin nagalambo gid kita, nagatubo kita, ngadto sa pagkahamtong. Yes. Padayon. Well, napadi ay Pastor Ruel, ang sa Hawaii, pariente ni Pastor Ruel, apil na lang kini Pastor Ruel. Nagapaminaw gyud sila karon, no? Labi na gyud nga ako ang Uncle Roger Gallo, no? Naadi siya karon sa Hawaii karon, no? Nagabisita sa mga parinti. Shout out daw, no? Sa Villanueva family, Onki family o Villarojo family, no? Nga naga-monitor pod ni sila niini atong programa. Okay, mayong hapon sa tanan o mayong buntag sa tanan nga mga taga-Amerika, Canada o sa Hawaii. Yes. So far wa pa may na ako din gitimbaya diya sa Chadim Subdivision Phase 2 karon nga nagapaminaw pod ang pinalanggang asawa ni Brad Renante Lubiano, Brad Nante. no? Si Yes, Bingbing. si Sir Bing, no? Actually ang pangalan ni si Sir Bing unique kay Pastor Ped. Oho. Kay iyang mama taga Luzon man, iyang mama taga Mindanao. So iyang pangalan gipangalan sa lugar sa Pilipinas, Luz Visminda. Los Visminda. Luzon, Visayas, Mindanao, no? Insakto yun, intiro Pilipinas. So si Sir Bing, sorry ha, nga akong gibulgar imong tinuod pangalan. No? So Luz Visminda, no? Uban ni Renz da, no? Renz, ako nang inaanak pod, no? So Renz, mayong pagpaminaw hapon. ninyo. Andaman yung kape diha kay mga pimi may Pastor Pidi ni unsay tawag ni register karon. Kay bawal man diri sa Carmen ang kuan. Dine-in. So, diha mi mag-drive-thru sa inyong balayaron. No? Okay, so far pa sa bed, no? Okay. Akong maura man siguro to. So, I believe nga doon natin panag-awit siguro. Wala. Yes, atong kantahon para sa naka-full gear. Ang kanang not my will but your will, Lord, no? Yes. Panahon na wala. Not my will, but your will, Lord. Not my wants, but your wants. I am willing to follow your will in my life. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. There's a hardship and tiredness, still I'll follow your will. There's a danger and sickness, but my mind now is fixed. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Even in sadness and goodness, I will honor your name. Even in death and in tragedies, I will glorify your name. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever your will in my life. Here I am, use me, Lord. You're my Lord in my life. You're the King in my life. You're the King in my will. I am willing to do. I am willing to go. Whatsoever you will.
Mao katong awit nga naguluhan, not my will but your will, Lord. Kana tungod manggod kay ang atong old signature kanunay nga nagalihok sa atong kinabuhi o kinahanglan nga patyon gyud nato ang atong pangandoy sa kalibutan, Pastor Well, kay kung di gyud mapatay ang atong pangandoy sa kalibutan, ang ato yung gusto ang matuman. O tama gyud no. Kunya ang atong gusto kanunay gyud Kalibutan on yun, naka-interest ug kalibutan on. kanunay nga nagasunod sa kalibutanon nga mga panglantaw. Mhm. Busa mga kaigsunan, kung naka full gear na ka, makalimtan nimo ang kalibutan, makakanta ka niya ng not my will but your will, Lord, no? Well, Pastor Well, akong hatag sa imo ha. Okay. So katong awit gi-komposo kato ni Pastor Freddy Andoy no, taliwala sa pandemic last year. 5 ka kanta ang iyahang na komposo, no? So kanatanan inyo na kanang mabatian sa YouTube, no? Yes, na Butana na ni Bragister sa YouTube. Salamat sa Ginoo nga nakompleto na among lineup dinhi karon sulod sa lawak, no? So kaming 5 na full gear na gid mi, no? Di Jewel, Bragister, praise God nga nanagyod siya. O si Brad Nante nga naayon na gud sa iyang balatian, no? Kay tambagan ni Brad DJ nga Jewel nga kuan, Loy R, ahos ra gyud katapat gyud ay no. Ahos ra katapat, No? no? So, salamat Brad nga naayo na ka way karat imong tutunlan, no. So, salamat pud sa giya no sa balang Espiritu Santo niya ng maong tambal, no. Okay, Pastor Fred, sa pagsugod sa ato ang pagtuon, ako kang hangyon nga mag-open sa maong pag-ampo, no. Okay, mag-ampo kita mga kaigsunan atong pasangko kining atong buluhaton sa atong gamhanan nga Dios tungod kay wala man gyud kitay mabuhat kung dili pinasikad kaniya. Okay, mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nini nga takna sa kahaponon, kami magaduol nga na kanimo. Magapaubos diya sa imong gahom ug sa imong kaalam tungod kay wala gyud kami mamahimo sa among kaugalingon nga kahimuan kung walay giya ug walay gahom sa balaang espiritu ug kung wala ikaw nagagiya kanamo. Busa amo lamang ihatag kini nga buluhaton nga na kanimo. Naghangyo kami nga ikaw maghatag kanamo ni Pastor Well og dugang kaalam, dugang kusog ug usab sa tanan nga mga nagapaminaw ug nagasunod nini nga programa. Magahatag ikaw kanila og concentration, focus sa pagtuon sa imong balaan nga pulong ug salamat sa positive attitude sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan, Heavenly Father, ang ginatugyan nga kanimo ug nga ikaw lang gyud ang among katuyuan niini nga mahimaya bisan man sa among pagbuhat niini. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoo ug manluluwas. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug kauyukan, ug mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Mga kaigsunan, ania gyapon kita karon sa atong pagtuon no sa gitawag og 11 problem solving devices. So kay giapil man gud namo ni Pastor Freddy ang Operation KRRY. Yeah. So Actually, 10 problem solving device lang gyud ni siya pero naiusa nga atong gisalot din kining KRRY. Yes. Nga diin prevention sa pagpakasala, no? Busa importante usab kini kayo. nindot kayo ng ika number 11 nga Yeah. principles. Mao kini ang nagtudlo kung saan nimo pagstay in fellowship with God, Yes. kung saan nimo pagkinabuhi nga kanunay in line, Mm-mm. kanunay nga naka-tune in sa Ginoo. Yes. Mao kanay importante kayo sa atong pagkinabuhi. Oo. So ang kining 10 problem solving device naka-focus kini siya sa mga adversities sa atong kinabuhi ug kung saan nato pagpakgang kini nga dili ni makadulot, Yes. dili makasulod sa atong mga kinabuhi. Sa imuhang giingon last Saturday, Pastor Fred, kining 10 problem solving devices nganlan kini og frontline of Troops. troops, no? Tinood ka na. Mao ka na siya ang
ang gitawag na to kung sa panggubatan pa Pastor Rowell, Murag mao ka na ang mga sundalo nga nasa atubangan jud nga linya Oo. nga sila gyud ang nag-atubang sa permiro nilang sa ilang mga kaaway. Yes. Og mausab kini ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon, kining gitawag 10 problem solving device, mao kini siya ang frontline of troops nga diin ang atong spiritual life dili ma-damage kung kabalo kita mogamit nining napulo ka mga gitawag natog problem solving device. Wala natog iapil ang sa katong ika-11 nga katong gitawag natog unsaon nato nga mo stay kita in fellowship with God. Kana manggod stay in fellowship manggod with God ng KRRY, no. Yes. Sige Pastor Well. Okay, salamat Pastor Fred. So very interesting kay ni atong topic mga igsoon kay usa kini ka galamiton nga ang tao pag naay line of defense nga mao ni ang 10 problem solving devices, dili mo moabot sa ato ang adversities. Yes. Kay moabot na magud sa ato mga adversities, meaning to say diha masugod ang damage, no. Yeah, dili makasulod sa ato ang kalag, no. Dili mas kasulod. Kasi ang adversities is inevitable, no. Yes. Matag karon og unya na gyud tay mga gitawag adversities, ado tay mga problema, Sa adversities pastor, mga problema, mga pagsulay, mga pressures, mga kaaway sa atong kinabuhi. mga factor sa adversities pastor is unsa man? O sa Health, yes, health, jobless, pwede. O economic, pwede, economic, job, no? Katong sitwasyon na to karon. disaster, pwede. Oh, mao ni mga adversities in life ni. Mga adversities, people testing, People testing, system testing, system testing ug kaning kaning prosperity test po. prosperity test, pwede pod, no? So kini atong tun-an karon nindot kay ni kay mo ni maghahatag og gwardiya. Mo ni gwardiya, tama na. Mo na permanent, mo na nindot nga termino Pastor Oo. Well, no. Mo na gwardiya sa atong spiritual life nga To life. kung pwede lang dili makapasok ang gitawag adversities. Yes. Kay kung ang adversities mo god, ang mga problema makasulod na sa atong kalag, madamage na tani ana spiritually ang sa sulod sa atong kinabuhi bagabaga na. Oh. Na ready to explode, no. Oo. Nanay implosyon, naguba na ang sa sulod, pareha nang nasuko na ka, pero sa imong kasuko, gipugnan pa nimo sa sulod, Oo. gitawag ka na sa implosyon. Yes. Apan sa dihang ang imong kasuko, imo nang iadto sa mga ubang mga tao, mo nang gitawag eksplosyon. Solusyon na. So, So nagka-intense ang permiro, ikaw pa lang ang na-damage, Pastor Rowell. Oo. Ang sunod niya na, kung mubuton na siya, apil na itong imong mga katapa diha, Yes. maapektuhan na, no? Magkanit-kanit na, Magkanit-kanit na. chain sinning na. Subo sa para nga dili makasulod ang adversities ngadto sa atong soul. Kaya ang adversities is inevitable but stress is optional. Oh. Parang dili makonvert ang adversities into stress. Kinahanglan gyud nga gamiton nato ang frontline of troops. Frontline. Unsa kining frontline of troops, ako lamang i-run through, no? O sige, Pastor. Rebound, filling with the Holy Spirit, Fitris drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, a personal love for God, and personal love for all mankind, divine happiness, or sharing the happiness of God, and occupation with Christ. Yes. Mga kaisunan, tagsa-tagsaon na to kini sila. Kay mo kini ang pinaka-importante nga gitawag na to dipinsa sa ato ang espirituhan ng pagkinabuhi. Na wala pa nato giapil din ang KRRY ha, kay ang KRRY ika-11 kini siya, no. Sige Pastor Rowell. Okay, so as a review, ato ang topics last Saturday, mao man tong number 1 ang rebound, no? Tinod ka na. The word rebound kana gani mo shoot ka nya sa basketball ba, kung mo shoot ka nya di yun masulod imong paluapon, no, mo na rebound. Muna rebound. No? So unsa man na ang rebound diri? Rebound is a term that describe the confession of the known sin. Simply put, when we bounce out of fellowship with God through committing personal sin. We Now, bound. Okay, Pastor. Diri mga kaigsunan, no, kining rebound basta mahibulong ka mo kung sa kini bag-o ba kini nga termino,
Hinumduman nato mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios manggod gisulat manggod sa Griego ug sa Hebro. Og sa New Testament Griego. Og busa kining rebound dinhi gikuha kini siya sa pulong nga homologeo. Homologeo, no? Og ang pulong homologeo means to name, to cite, or to acknowledge. Yes. Busa, yes, ang uban nagagamit sa pulong nga confession, pero ang confession manggod is confusing kayo tungod kay adunay mga nagagamit nini nga gihuna-huna nila nga magkumpisal ka sa usa ka tawo. Busa ang ato gikuha nato sa Griego nga pinulungan kini og atong gibutangan og insakto nga termino nga dili confusing, busa gigamit nato ang pulong nga rebound. Ang pulong nga rebound means to name, to cite, to acknowledge. Yes. Imong i-admit ang imuhang sala, no? So mo ka ng homologeo sa Griego nga pinulungan. Sige, Pastor Ruel, padayon, Pastor Ruel. Yes, homologeo meaning name, cite, or confess. Acknowledge. No? Admit. No? Admit. No? So, ingon diri, we bounce back by confessing our sin. This is taught in the Bible in many passages. For example, 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us as our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, mao ni atong gitun-an sa milabay nga Domingo, Pastor Fed. Yes. Sabado. Sabado. Na rebound number 1. So, Karon, ako nang ihatag ang ikaduhang number 2 nga pagtulunan nato, mao ang the feeling of the Holy Spirit. yes. Idad-on nato si Pastor Fede ang mudala ni anak. So, muna na ang number 2, no? Hinumduman na to mga kaigsunan, nganong nahimo na to nga number 1 ang rebound. Tungod kay ato kining gihulagway ang usa ka magtotoo nga nakaagi siya o nakabuhat siya og sala. Busa kung nakabuhat manggod siya og sala, niya nang panahona sigurado kita nga dili siya filled with the Holy Spirit, Yes. Pastor Roel. Tungod kay kung aduna kita usa ka sala, ang balang espiritu either nag-grieve or nag-quench. Sumala sa Ephesians 4:30 o bisa man sa 1 Thessalonians 5:19. Oo. So, tungod niya na, kung aduna kita isala, dili man gyud kita makapahimuot sa Dios, Pastor Yes, Well. Dili kita tungod kay- makapangalagad kaniya. Out of fellowship man tanan tungod. So, busa ang atong number 1 diri mo ang rebound. Pagbalik sa Oo. kabubuton sa Dios. Buti pasabot nga i-inline sa nato ang atong kinabuhi sa Ginoo. I-intune nato. Inchon. Kinahanglan iplastada nato mo ka ng kinabuhi nga matarong sa tubangan sa Dios. Himuon sa nato atong kaugalingon nga right with God, no? Yes. Kasi kung dili right with God ang atong kinabuhi mga kaigsunan, wala gyud luna nga diin makapangalagad ka sa Dios. Kay wala man ta sa protocol plan. Oh, kay wala kita sa protocol plan of God. So dili pa ikaw gitawag gigamhan sa balaang espiritu kung aduna kay ikaw sala. Busa ang sala kinahanglan gyud makarelease kaniya na dili tong sala katong unbelief, no? Lahi tong nga sala katong sa wala pa ka Yes. motuo kang Kristo Jesus. Kaning sala gisgutan di Pastor Fred katong Personal sins ni. personal sins, mental attitude sins. Yes. Mo tong anger, jealousy, worry, bitterness. Yes kana, no? Nya ang verbal sin mo nang lying, gossip, slander, etc. O Yes. katong Overt. sin of action, overt sin, adultery, drunkenness, murder, etc. Mo nang sin gisgutan mo, Pastor. Oo, yes. So dili pwede makapangalagad ta sa Ginoo kung adunay sala mga kaigsunan, no? Hinumdumigid ka na, no? Dili gyud. Bisag ka ng sala lang sa panguna-una nga garbo, nakay gamay nga garbo diha sa imong kinabuhi, yan, nangalagad ka sa Ginoo. Oh, dili gyud. Sa mata sa Dios Dili na, madawat. supalpal na, di na madawat. Kay kana mental sin man gud. Mental sin man na siya. O ang pulong sa Dios nagaingon gud, if I regard iniquities in my heart, Yes. the Lord will not hear me. Oo. Dili niya paminahon o kung sa man ang akong mga halimbawa nagdaig ko sa Ginoo, nagampo ko sa Ginoo, nagpasalamat ko sa Ginoo o nagbuhat ko sa mga buluhaton, dili gina madungog sa atubangan sa Dios. We must be clean first. Mo kanang gitawag nga mo rebound gyud kita. Kaya ang 1 John 1:9 nagahiskot gyud din ha nga kung isugid nato atong sala,
siya matinumanon ug andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Oo. So nagpasabot nga mahimo ikaw limpyo sa tubangan sa Dios after nga ikaw naga-rebound. Yes. No. Rebound is a technical term. Mura ba na siya, Pastor Ruel, ba o ka ng word nga Trinity? Oo. Pangutanon ka, makakita ba kag Trinity nga word sa Bible? Wala gyud Trinity nga word. Pero na Trinity, nag-exist sila in different events, no? Like for example, sa katong baptism ni Jesus Christ, makita nato dito, madungga nato nga naay voice sa God the Father, naay Holy Spirit nga nagkuan siya as dove, and then na si Jesus Christ. Yes. So makita nato nag-exist ang three persons, no, the Trinity. Upon walay word nga Trinity in the Bible. Yes. Dili pod mo rebound. Yes, dili nimo makita ang rebound sa Bible, but it is a technical term nga diin naghiskot mi tungod sa homologio sa Greek nga makita sa 1 John 1:9. Yes. So nagagamit kita og technical term para nga ikaw dali nimong masabtan og unsa ang word kasi doctrine man gud ang importante. Oo. Og kinahanglan magbuhat ka og usa ka termino nga din dali maabsorb o dali masabtan sa mga listeners, no? So mo kanang gigamit nato ang rebound. Sa ako nang gi-explain kaninyo, dili kita pwede makapangalagad sa Dios kung aduna kita sala, busag gikinahanglan gamiton nato ang rebound o ang rebound gibutang nato siya sa number 1, no? Now, ano na kita karon sa number 2? Ang number 2 is the filling of the Holy Spirit. Ang pagkapuno sa balang Espiritu. Now, Feeling, meaning pagpapuno. pagpapuno. Now, hinumduman na ito mga kaigsunan, ang pulo nga pagpapuno sa balang Espiritu, wala nagpasabot no nga ang balang Espiritu na puno ang imong lawas, no? Dili ka na siya, no? Tungod kay ang balang Espiritu na nasa sulod sa atong kinabuhi, Pastor Ruel. Yes. Sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus, ang pulong sa Dios mingon, you are indwelt with the Holy Spirit. Sa tupanana siya sa sulod. Now, sa unsang pamaagi nga nganong mingon man ang Ephesians 5:18, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. Tungod kay ang iyang gisgutan din ha, nga magpapuno sa balang Espiritu, nagpasabot nga magkinabuhi ka nga balaan. Magkinabuhi nga balaan. Kay kung ikaw nagkinabuhi nga balaan, ang balang Espiritu wala mag-quench, wala mag-grieve, ang balang Espiritu nag-influence nimo, Pastor Well. Oo. So mo ka nang gisgutan din sa the filling of the Holy Spirit. This term often causes much confusion in the Christian world. Whole denominations have been built using this phrase as their major emphasis. I will not attempt to unravel all the confusion that surrounds this phrase. My emphasis will be to show you what I believe the Bible teaches concerning the filling of the Holy Spirit, with the hope that you will seek to allow Him to influence your life each and every moment. Amen. Now, Jesus taught that when He left this earth, He would send His Spirit to us. Muning gisaad ni Jesus Christ. Sa dihang mo biya na sa kalibutan, ang balang Espiritu nga mo nga atong helper, iyang ipadala ka nato, Pastor Robel. Yes. Makita nato ka na sa John 16:7-15. Now, this Holy Spirit that Jesus spoke about is given to us at the moment of salvation. Sa ito pa, sa takma nga mituod dito kang Kristo Jesus, kining nga balang Espiritu, gihatag na ningan hikanato og nimpuyo sa atong kinabuhi. Yes. So mo ka na yung gingon din sa Ephesians 1:13. You may also want to read 1 Corinthians 6:19-20. So ang Ephesians 1:13 naghisgot may tungod sa selyo, nagpasabot gisilyohan kita sa balang Espiritu, na natay patinga, na natay timaan nga kita iya na sa Dios. Og sa 6:19-20 naghisgot may tungod nga ang atong kinabuhi templo na sa Dios. Og ang word nga templo, Pastor Well, gipuy-an na sa Ipuy-an Dios. na ta. Na siya sa sulod sa itong kinabuhi. So, unique na, no? Ang So, Diyos, unique siya, Pastor. The moment nga mito ka kang Kristo nga mga ginugman na luwas, ang Holy Spirit Nagpuyo nagpuyo na. na gid nato. sa sulod sa itong kinabuhi. Yes. So, mo ka nang, Dili na trabahuan ha. dili na trabahuan. Oo. Mo ka na nga magmadaugon kita sa itong Kristoanong pagkinabuhi. Tungod kinay power sa sulod na itong Pastor Wells. Yes. Kaya ang purpose sa Holy Spirit is to
mo counter siya sa old Yeah. sin nature. To counter-attack the power of the old sin nature. Yes. Tungkol kinamte Karon old mahimo sin tang nature. victorious. Oh. Kaysa una, Pastor Well, sa dili pa ta magtotoo, wag kita daganan. Yes. Tungkol kay ang nasa usa ka tawo, ang old sin nature lang. Yes, tama. Busa ang tanan niyang pagabuhaton, di gyud makapahimuot sa Dios. Bisan pag muhatag na sila tag milyon bilyon diya sa simbahan, samanta sa Dios wa ginay pulos. Wala kay Wa man- human good na kita na. Human good na ginataman og wa nagkinahanglan ang Dios niya ng kwartaha. Yes. Ang simbahan siguro ang katong mga tao sa simbahan nagkinahanglan na ng Wala kwartaha. siya capacity or whatsoever, pastor, Oo. nga Maka lihok diya siya bulaton sa Ginoo. yeah, dili siya makahimaya sa Dios bisan pag pila ka milyon o bilyon ang iyang ihatag diya sa simbahan o bisan unsa pa iyang mga pagabuhaton, Pastor Well, dili madawat sa tubangan sa Dios kana. Yes. Busa nagkinahanglan gyud ang usa ka kinahanglan gyud sa usa ka magtotoo nga diin mapuno siya sa balaang espiritu, empowered siya by the Holy Spirit, og sa dihang nagapangalagad siya atong nakita din ha, Pastor Roel, ang balaang espiritu nag-influence niya og igo lamang siya nga yield. Yield. Igo lang siya nga misunod og unsa ang influence sa balaang espiritu siyang kinabuhi. So mo kana ang buti sabot din ha, no? So nagpuyo na ang balaang espiritu sa itong kinabuhi. Mm-mm. Now that the Holy Spirit has come to live in you, hinumdumin ni mga kaigsunan ha, na ang balaang espiritu sa imong kinabuhi. The moment nga may Oo. tuog ka kang Kristo, nga Kung- imong Ginoo manluluwas. Kung wala nimo ni masabti kaniadto karon dapat masabtan na nimo nga naa na siya, nagpuyo na siya sa imong kinabuhi. Og Ug gihatagan nagi na makita pod, pastor, sa asay na Roma 8. Roma Roma 8, klaro po na, pastor, Roma 8 9 to 11. Oo, tinod ka na. Nga the moment nga mituta kang Kristo atong Ginoo manluluwas, gipuy-an kita sa balaang Espiritu Santo. Now, dili lang balaang espiritu ang nagpuyo sa Kundi ang tuwa. Trinity yun. Kundi apil na si Jesus Christ sa Roma 8:11, apil si Kristo, no? Si Jesus Christ nagpuyo sa atong kinabuhi, bisan man ang God the Father. Yes. Sa John 14:20, no? So ato makita din ha, ang three persons of the Trinity Of the Godhead na of the Godhead, kung basahon nimo ng Roma 8 nga to sa 11, basahon nimo ng John 14:20, 21, naghisgot ka na may tungod sa permanent indwelling of the Trinity sa kinabuhi na to. Yes. Now, atong nakita ka na, adunay purpose ang Diyos o nganong nagpuyo siya sa atong kinabuhi. Ilhanan ka na siya nga kita, tinuod na gid nga mga Kristohanon, Pastor Well, Oo. kay gihimo niya nga temple ang atong lawas, no? Yes. Now, hinumdumi nga kaniadto wala pa siya nagpuyo sa atong kinabuhi. Kung dili pa ta Kristohanon, wala pa. Wala pa. Kay ngano man wala pa gikwikin ang ato ang human Human spirit. spirit. Dito na siya nagpuyo sa dihang ang balaang espiritu nakwikin na. Kaya ang human spirit mo'y gipuyan sa Holy Spirit, God the Father, Mao siya ay point of contact. mo siya point of contact, o bisan man sa God the Son. Yes. So mo kini niyang gisgutan. Nagpuyo ng balaang espiritu sa tuwa, no? Mabitaw ng mga higala, timan igud kini. Ayaw na gyud pagpakasala. Labi na ng mga tago-tago nga sala. Ayaw pagtuo nga di ka makita. Bisag unsang sala nga imong pagabuhaton, kita ka sa tubangan sa Dios. Mabitaw nang ang 1 Corinthians 6:19 ug 20 nagisgot din ha, ayaw hugaw-hugawi ang templo sa Dios. Yes. Dili gini mo dapat i-destroy ang temple sa Dios. The word temple there is ato ang lawas. Atong lawas. Your body is the temple of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Busa ayaw pag hugaw-hugawi ka na siya kay ang nagpuyo din ha ang three persons of the Trinity, no? So, nagayon din now that the Holy Spirit has come to live in you, He wants to influence your life and glorify God. Mhm. So, balik kita sa balang espiritu. Focus kita sa Holy Spirit ha. Kay feeling of the Holy Spirit ang atong subject karon. Wala pa nato gisgutan tong the indwelling of God the Son and the indwelling of God the Father. Now, iyang gisgutan din He wants to influence your life and glorify God. Unsa ni? Ang balang espiritu buot niya nga mag-influence sa atong kinabuhi aron nga mahimaya ang Dios. Mao ka na makita nato sa Galatians 5:22-23 nga naghisgot sa siyam ka bunga sa espiritu, no? So this is your choice to make. You can allow Him to fill you, it's the, or you can choose to allow your sinful nature
to influence you, just as you have been doing all of your life. Now, buti pasabot, no? Nakay pagpili. Kung kinsa man ang gusto nimo nga mag-influence sa imong kinabuhi. Ang balang espiritu ba? O ang imo bang old signature? Now, hinumdumi, aduna na duha ka power sa sulod nimo karon. Duha na. Power of the old signature, and then power of the Holy Spirit. Pero nagadepende sa imuha ug asa niining duha ang imuhang sundon. If you yield to the Holy Spirit, victorious Christian life ang resulta. If you yield to the old signature, that means losing ka sa imong Christian way of life. Pildi. Pildi ka sa imong Kristiyanong pagkinabuhi. Now, God speaks about Ephesians 5:18, nagaingon, do not get drunk with wine. Why? Because drunkenness is sin in the sight of God. Busa min siya, do not get drunk with wine, but instead, be filled with the Holy Spirit. Magpapuno kita sa balaang Espiritu. Santo. Now, remember, this is not a request, but a command. Now, dakong kalainan kining gitawag request o command, no? Pastor Ruel, no? Oo. Sugo gini sa tuwa. Dili ning ingon nga nagahangyo lang sa tuwa nga ayaw yung taon ka mo paghubog-hubog oy, kundi pagpapuno ka mo sa balaang Espiritu. So, wala ni siya na, dili yun na ang pagka-approach nini, kundi sugo yun kini nga nagaingon, kung ikaw usa ka magtotoo, magpapuno ka sa balaang Espiritu. Buti pasabot, kinahanglan ang balaang Espiritu active sa imong kinabuhi. Kaya dili man siya active kung nakay sala. Di man siya magtrabaho sa sulod na to. Mahimo siyang passive kung natay sala. Pero kung wala tay sala, limpyo ta, active siya sa atong kinabuhi. So, dili nagaingon, here are your options. You can either allow the Holy Spirit to influence your life or you can take control yourself and follow the desires of your sinful nature. Now, kinibiyang sinful natures na to, kahit nilaghanan ng mga gusto, mga wants, mga lust, no? Ito atong gitunan sa Milabay, Pastor Ruel, no? Wala ni contentment. Wala ni siya contentment, no? So, atong nakita, provision lust, material lust, sexual lust, social lust, chemical lust. Atong nakita, daghang mga pangandoy ni siya atong old signature. Ugway katagbawan ni siya. Now, one thing you must remember, there is no in between. You either filled and influenced with the Holy Spirit or you are influenced by your old signature. Walay sa taliwala nini mga kaigsoona, no? Kung ikaw nakasagahom sa balang Espiritu, nakasaya. Kung nakasa old signature, nakasa old signature. Wala nagpasabot nga nakasa In between. In between, no. Do ang imong volition mo ay gitawag na tog arbiter, pero naghisgot kini siya sa imong choices, no? Either you choice the Holy Spirit or you choice the old signature. Now remember, rebound, it is the key to being filled with the Holy Spirit. Now, wala nagpasabot dili mga kaigsoona, no, nga magsige tag rebound. Kay kapoy kay magsige rebound. Kung pwede lang, muisti kita og fellowship sa Ginoo para dili kita magamit sa rebound. Ang rebound gamiton lamang nato kini siya kung aduna gyud panahon nga maligas gyud kita, Pastor Rowell. Yes. Og tinuod ka na maligas magig kita kay tao pa man lang kita. Dito na ta dili maligas kung tuwa na tas langit. Og isa pod, Pastor, dili gyud imong pamasahe ang rebound. O dili himo na tong pamasahe o license ang rebound. So kung pwede lang, dinhen nimo mahibaluan o unsang imong kinabuhi. Kung list na gani ang rebound sa imong kinabuhi, Pastor Rowell, Meaning, nagpasabot nga, nag-matured ka. nag-matured ka. Pero kung nagsige pa kag-rebound, karon, kada taon nagsige kag-rebound, nagpasabot ka na, Pastor Rowell, nga, bata pa gyud. Nag-struggle pa sa kaugalingon. Dili pa nimo kaya nga, Immature pa gyud. dili pa nimo kaya nga mo stay in fellowship with God for a long time. Muna giingon ni Apostol Pablo, Pastor, no? Sa Corinto ba to? Oho. Nga dili gyud ang dili makahatag siya og solid food
no? Sa 1 Corinthians 3:1, no? Nga dili pa niya mahatag ang mga sulid nga pagkaon alang kanila mga taga Corinto tungod kay nakita niya nga anha pa kanila ang gitawag pagbahin-bahin. Nagpasabot karnal pa, nagpasabot bata pa. So, ihunana usab ang mahitabo sa atong kinabuhi sa dihang bata pa ta. Yes. Magsige pa ta gamit sa rebound. Pero until such time nga makarealize ka nga kakapoy ba nining kinabuhi Pastor Rowell? Sige, kon, bouncing dance. Mura kag nagsayaw Pastor Rowell nga ambak spikas balik mo Spirituality, spikas. carnality. No? Yes, ambak ka spikas balik na po ka spikas. So, walay mahimo sa bulaton sa Ginoo kay nag-struggle sa kaugalingon. Wala kay mahimo niya na. So busag importante kayo nga muisti ka sa fellowship. Yes. Sa diyang nakita nimo nga matarong ka sa tubangan sa Dios niya ng panahon na, just stay there. Stay there. Until such time nga na kay mabuhat nga sala nga wa nimo huna-huna, wa nimo mabantay. So ang mahimo siguro nga sala katong mga unintentional sin lang. Now, hinumduman na to ha nga duha ba yan ni siya kabutang no kining gitawag cognizant o ignorant no. So pwede ka nga makabuhat og sala nga diin nahibalo ka. Pwede no? Nahibalo ka pero gibuhat nimo. Kana kuyaw na siya kay nahibalo na ka nya gibuhat gyud nimo. Pero nay sala nga gitawag nga unintentional Pastor Rowell. Mo nang niya nang panahon na ignorante ka nya ning kalit lag abot sa imong kinabuhi nga nakasala day ka. Lahi tong kuan premeditated. Lahi tong premeditated. Sino nga giplanuhan gyud. Siguro kung nag-matured ka, katong mga unintentional sin mo ra tong mag-come up sa imong kinabuhi. Dili gyud tong cognizant, dili gyud tong premeditated nga sala. No? Importante nga masabtan nato na mga kaigsoon no. Kay dili nimo matimbang-timbang ang imong kinabuhi kung dili nimo masabtan na. Ug unsang klaseng sala ang kanunay nga nagapuyo sa atong kinabuhi kanang cognizant ba o kanang gitawag ba nato unintentional ba no? So or ignorant no. So importante nga masabtan nato kana. So nganong mo gamit kita sa rebound tungod kay mawala ang feeling nato with the Holy Spirit sa diyang makasalata. So balik din kita sa rebound kay ang rebound it is the key to being filled with the Holy Spirit. Walay laing pamagi, walay laing bersikulo Pastor Rowell nga mabalik ka nga to ma-tune in ka o ma-inline ka sa kabubuton sa Dios. Mahimo kang right with God. Gawas lamang sa 1 John 1:9. So mo nang gamiton gyud nimo ni siya. Wala gilaing bersikulo no. Then gamit jud kaniini. So sa dihang nagagamit kaniini, mahimo na pud kang right with God. Mahimo na pud kang limpyo sa tubangan sa Dios. And you will not be atong nakita din nga dili na pud ka mahimo nga ma-influence sa gitawag natog old signature kundi ang balang espiritu mag-influence na pud kanato. So the moment you committed your first sin after being saved, you took control of your life by exercising your will over God's. This resulted in your losing the feeling of the Holy Spirit and your old sinful nature taking influence. So atong nakita din no? Kung makasala ta, hinumduman na to ang atong old sin nature muna po ang mag-influence kanato. So this is not a loss of salvation, but a loss of fellowship with God until you regain that fellowship by rebounding and being filled with the Holy Spirit once again. So, mo kana siya mga kaigsoon no? Mo kini ang simple nga protocol nga dapat nimong masabtan, masayran no? Sayon lang day kayo. Matag karon og unya kay di man gyud ta hingpit, makasala pa man ta, gamit din ta sa rebound. This is the only way that you can restore your fellowship with God. Wala na gilaing pamaagi din ha pa. Dili pinagi sa pagbuhat sa mga dagkong butang diin mahimaya ang Dios, dili mahimaya ang Dios bisag unsa pay buhaton nimo dagkong butang. Gamit lang ka sa 1 John 1:9, mubalik ka ngadto sa gitawag pagkabalaan o pagkamatarong sa tubangan sa Dios.
The word rebound, Pastor Fred, is self-judgment, no? Mo ka na, no? Gihukman ni mo imong kaugalingon. Mabitaw nang naggamit ka nag-judge ka sa imong kaugalingon, mayon ka nga, amahan nga Diyos, namakak ko. Ano ara man kasimple ang kuan, Pastor Well, ang homologeo. Di naman kami amahan nga Diyos, nakasala ko niining salaa, pasaylo ako Ginoo, ako yun ang hilaka ng akong sala. Ayaw nagpangayog pasaylo, ayaw naghilaki, kay human na sa cross, bayad na siya sa cross kung salaa. Ang imong pagbuhaton is just to name, to cite, Or acknowledge. Admit. Wala na, no? Simple lang kayo, as that, no? No, padayon ako, Pastor Well. So this is not a loss of salvation. Nagpasabot nga kung magkasala kita, mawala ang atong kalawasan, but a loss of fellowship with God until you regain that fellowship by rebounding and being filled with the Holy Spirit. So mawala na yung purpose niya, no? Mag-rebound ka para makaregain ka, ma-restore ang imong fellowship with God. And you are filled with the Holy Spirit again. The filling of the Holy Spirit is your first power option in the Christian life. So, mo kini siya ang gitawag ito, power option in the Christian life. Nganong madasigon ta sa pagpangalagad sa Ginoo? Dili tungod nato, kundi tungod sa balaang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi. Mura ba nganong sanag man kay diri, Pastor Well, kini atong kwarto, Pastor Well. Tungod kay gion mangguto siya, Pastor Well, Yes. no? Pero kung i-off na siya, ang ngit-ngit kay ta diri, Pastor Well, sa sulod sa atong lawak. So yun na ang atong kinabuhi. When we are filled with the Holy Spirit, hayag kay atong kinabuhi, Pastor Well, madasigon, malipayon, no? O may sugon sa pagbuhat sa mga bulaton sa kabubuton sa Diyos. Pero kung palong, gisanta na to ang balang espiritu, wala nag-influence ang balang espiritu sa atong kinabuhi, kapoy kay mga lagad, Pastor Well, kanang walay kadasig. Wala gyud. Labi na nga tuyoonon ato ang out of the way kay ato ang sitwasyon. Tuyoon kay ning diri. Sumingon gitang kapuya na oy, gastuha na oy. Ug katong mga magsisimba, Pastor Well, mabitaw na nga ang ato yung prayer ingon nga Pastor Teacher, no? Nga dili gyud nga ang mga membro nato magpabilin lang PPP sa simbahan. Yes. Kay balo siguro mo kung saan ang PPP, no? Atong i-explain nagkadyot ang PPP o kung saan ang PPP. Sige na, Pastor. Murag interesting na. Ang unang P sa mga nagsimba sa simbahan, katong gitawag pagpungko. Tama, no? Mo nay typical na siya nga Kristohanon day. Typical nga church goer. Okay, pagpungko. Pagpungko, ikaduha, pagpaminaw, and then pagpauli. So tulog yung tinuod kapi. Moro na ilang kinabuhi. Inika-Domingo, pagpungko, pagpaminaw, pagpauli. Pagkasunod Domingo na pod, pagpungko, pagpaminaw, pagpauli. Murag routine lang. Pastor Well, kana nga klaseng kinabuhi, Pastor Well, nga Kristohanon, kuana siya, kanang dili challenging. Yes. Well, ang imong kinabuhi niya na kinahanglan gyud nga mo involve gyud ikaw, mo get involved ikaw sa bulaton sa Ginoo. Bitaw. Pero dili man gud ka maka-get involved sa bulaton sa Ginoo. Mura lang na siya og kanang church goer lang. Church goer lang. Oo. Pero dili man gud ka maka-get involved, Pastor Well, not until nga ma-on ang light. Okay, tama ano? So kinahanglan i-on gyud mo imong light para nga mudasig ka gyud. Mo involve ka gyud sa mga bulaton tungod kay madasig ka. So mo na nga atong mga membro dili na to gusto niya na. Mo nang kamo nga mga naa karon sa simbahan, mangita gyud mo og avenue. Yes, tama. Nga kung pwede lang magamit mo either sa children ministry, either sa young people ministry, either sa adult ministry, young professional ministry, Oo. or sa mga senior citizen, kung nabay senior citizen din ha, Oo. or na yung mga Bible studies sa mga inyuhang village, or unsa pa ng mga ubang mga activities, Pastor Well, jail ministry, tanan, no? Feeding ministry. Feeding ministry, importante nga
get involved ng tanan, dili tong PPP, pagpungko, pagpaminaw, pagpauli. Kuha lang to, mao to sila yung mga kuha lang to warm the chair. Oh, ang may tabo, dili lang to warm the chair, no? To clean the chair, no? Murag gilimpyuhan lang nato ang atong bangko niya na kay paglingkod nato dito nangawala tong mga namilit nga mga abog, no? Lisod ana pastor no kung dugay na kay nangalagad nya mao gyapon ang iyang attitude, no? Oh, Walay dili mo get involved sa buluhaton sa Ginoo. mo ka na nga dapat kita pud nga mga pastor well dapat i-encourage gyud nato sila nga naagid sila ibuluhaton, no? Parehagod sa imuha pastor well, sa una pastor well, ikaw Ako pa'y primero pag-abot sa simbahan, ako pa'y manilhig. oh Ako pa'y mag-prepare. Pero imuha sadya tanan nga gitudloan ang mga membro. tinuod ka na. Karon nakabalon sila silang espirituhanon nga gasa. Pag-abot sa simbahan, Wala na involved na sila. kuha na tanan. Wala na kay Gihimo na buhaton. nila ilang part. Ana, No? tinuod ka na, no? Sumo ka na i-prayer sa mga pastor, teacher, no? Nga ang ilang mga membro makita nila nga nagatubo gid nga to sa pagkahamtong. Pero usa ka grasya nga masabtan nato kining filling with the Holy Spirit kay mo kini ang grasya Pastor Well nga nagadasig ka nato nga din maga-involve kita sa buluhaton. Yes. Dili lagi kita maka-involve kung wala naka-on ang light, no? Kay kuha naman pastor, the moment nga nagtubo ang usa ka Kristohanon, masugod man niya pag-practice pastor ang mga basic exercises sa simbahan. Oh, tinuod. O katong confession, prayer, study ug service. Oh, Mao na ang iyang Tama. kuha na niya Tama. assign nga nagtubo na gid siya sa tama na Pastor Will, mo get involved gid siya, no? Kung nagtubo ang usa ka magtuto, mo get involved gid siya. Pareha sa imuha, pareha kang Nanti, pareha kay Gister, kay Jewel. Yes, mo get involved kay Jod. Kasi Brad nanti sadlong Sabado muundang kog drive ni. Mag half day ra ni. Kay muuban na to. Muban na to, no? So kung dili ni naluto na sa pagtulunan sa Ginoo, no masayro pa ni pastor. Oh, nagsipan ni Kay nagunahon na pa ning lugi, Oh, no? Pero ang iyang gi-invest sa Ginoo man. tinuod na Pastor Will, oy. Daghan kayong pisos kalsada. Oh, kung ang imong yuna-huna kwarta, dito jud ka sa kalsada kay nay piso. Dito yun. Dini, unsa ra may makuha ni Nanti diri sa tuwa, kasaba ra man. Oo. Bitaw na, no? Among nakita ni Nanti diri, bisag asa may mag-uban-uban ni Nanti, uban-uban ginis Nanti kung sa imong buluhaton, no? Mura ni 60 Timoteo pastor ba? Oh, sige paminaw sa muang Na- ayon yung say pa ng kasaba no, kasaba na mos Nanti no, wala no. Kasaba ang gisgutan na mo din nga sige siya paminaw sa among wali. Ug sa pagpaminaw niya sa among wali, kanunay siyang makakaton ug unsay dapat niya nga matun-an kanamo, no? Kay og sa kuan pa ni Bradnan, ang nag-apprentice ka ba? No? Nga pag-abot sa panahon, ikaw nagay mo hands-on. Yeah, bueno Pastor Well, ang kanang Bible study ninyo diha sa ilang diay, no? Murag potential na po na for church Mao planting. gani ang ingon ka Brad nanti nga ready lang kita at all times kay to make a defense. No? Yeah. Kinahanglan naka full pack daan si Brad Nanti gid ini kay nade dako kayo nga gubat nga iyang apilan ini pipila ka mga adlaw. Gamay lang gud kayo ang kuan karon. Magbubuhat, no? Oo. So kinahanglan kuan gyud full armor of God ang kinahanglan ini ni Brad Nanti. Nya ay kanay mong desire Brad kay nagingon na yugas ko nga na kay desire nga mag full time gyud sa pagtuon sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Kuan Brad sa in God's timing hatag ra na niya, no? Yes, tinood ka na, no. Salamat sa Ginoo, no, Nakita kay gini Brad mo Nanti. ang simbahan kaniadto sa Grace Christian Church of Panabo nga ang atong simbahan ay adlaw, na gabi, na wala tungod kay Yeah. napatas trabaho pero gihatag gyud sa Ginoo sa saktong panahon na Amen. full time na gyud, no? Well, ang opportunity naa kanunay. Na gyud. Kinahatag sa Dios sa usa ka magtotoo nga available. Tama. Once nga you are available, God will use you. Yes. Kaya available ka man. O kanang gitawag na tong opportunity, ihatag gina niya. So, pag moabot na ng panahon na sa insaktong panahon nga naluto ka na gyud sa pulong sa Dios, hinumduman nato mga kaigsoon, no? Ang pinaka-importante mong sa atong kinabuhi mo ang pulong sa Dios. Tungod kay kung
wala kitay pulong sa Dios, unsa man paggamit sa tuwa nga kung empty ang atong mind, mura ba na siya Pastor Well ba? Sa dili pa ta magtotoo, ang atong mind, wa pag sulod nga mga doktrina, empty na siya. Empty yun. Ang sulod niya na unsa man, mga human viewpoint. Yes. Og tungod kay wa siya sulod, unsa man niya pag-apply ang taon nga may sulod. Busa, importante sa iya nga sudlan niya og mga doktrina nga iyang kalag. Yes. Mao kanang pagtulunan nato ang gitawag og post-salvation epistemological rehabilitation of the soul. Unsay buti pasabot niya na, no? Human sa kaluwasan, kinahanglan magtuon ka og mga bagong doktrina. Maminaw kasi mong pastor teacher, sabto nimo, sadyang masabto nimo, tuuhan nimo. O, nanakay doktrina sa imong kalag. Oo. Pagkaugma na po, bagong doktrina, butang na po sa imong kalag. Pagkasunod ugma, doktrina, hantod nga pila ka bulan og tuig niya na, napuno na og doktrina ang imong kalag, Pastor Owen. Yes. From 0 to pila ka Hundreds. percentage antod Oh, mabot og ibutan to hundreds or thousands. yes. Once nga daghan ang doktrina ang imong kalag, Pastor Owen, mao na kana nga makana naka mao din ni akong buhaton karon, mao din ni pabuhat sa kuha. Why? Tungod kay loaded na ang imong soul sa mga doktrina. Yes. Mao na nga importante jud kayo ang doktrina no nga proper intake sa pulong sa Ginoo. Importante gyud. Well equipped sa word of God. At least, no? Parahin na yung doktrina na to. 11 problem solving device. Na-memorize ni mo na. 10 essence of God. Na-memorize ni mo na. Yes. 3 sanctifications. Na-memorize ni mo na. 3 kinds of sin. 3 kinds of sin. Na-memorize ni mo na. Mga justification. Pila kay ang Sabat? 7 kind 8 Sabbath. 8 kinds of Sabbath. Na-memorize ni mo na siya, no? Mabot gyapon ta diha nga pagtuon. 3 functions of the 3 believers. functions of believers. Nasabtan mo na. So, tanon nga mga doktrina, Pastor Well, nga nasa imo ang kalag, moingon ka nga, kinahanglan, akong gining i-apply sa akong kinabuhi. 9 kinds of death. No? Bisag ka asa nga mga doktrina, makain ka, it gets of the palace, makana ka. Kining tanan nga mga doktrina nga imong nakatunan, nga nagpuyo sa imong kalag, o imong nasabtan siya, dili lang gi-memorize, no? Nasabtan gyud nimo. So, kay nasabtan nimo na siya, mo na mahimong wisdom, Pastor Well. Okay. Kaya nagpuyo man na siya dito sa imong right lobe of the mentality. Nga dito sa imong right lobe of the mentality, o sa may naa dito, ang frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, ug wisdom. Yes. O busa, anytime nga gusto nimo katong 3R, tong reception, retention, ug recall, nato dito, sa dihang nagtuon ka doktrina, may sulod to siya dito, reception, may sulod siya dito. Nya, na-retain siya. Sa dihang i-apply nimo, recall. So, application of the Word of God. Mo na to, brog na siya sa launching pad nga ready for application Ready na. siya for application. Moabot kanimo ang mga pagsulay sa kinabuhi. Ready for application na. ready Inana for mo kay application. pulong sa Ginoo sa imong kalag. Mo na nga importante nga na ipulong. Kay kung diha gyud ang advantage, Pastor. No? Oo. Nga Pulong usa sa- Kristohanon nga na ipulong sa Ginoo. Pulong sa Dios Yes. man gyud ang Kay isulod, kung Pastor moabot Well. kaniya ang mga sa iyang life situation, Pastor Fed, kung walay word of God, diriyot gyud dayon makareact sa sitwasyon. Tinuod gid ka na, Pastor Well, no? Kay wala may word of God. Wala may Word of God. Whereas katong na word of God, pag mabot ka sa iyang life situation, dili siya makareact dayon. Kung dili maka-response siya pinagi sa Mao bitaw pag-aplikar na. sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na, Pastor Well, nga ang pinaka-major gyud nga trabaho sa usa ka Kristohano, Pastor Well, ang pagtuon gyud sa pulong sa Dios. yes. Katong imong paghatag dito, pagtabang dito sa mga buluhaton, pag-uban-uban sa mga ubang mga buluhaton, either evangelistic ba na siya or Bible studies imong pag-uban-uban dito, kana sila dili na sila mo major. Yes. Ang pinaka-major katong nagtuon jud kag Tuon pulong jud. sa Dios. In fairness bitaw kang Sister Sol, no, nakasimba siya sa simbahan katong niaging Domingo. Na-shock gyud daw siya dito simbahan, Pastor. Kay kanang mura do tag classroom type ba? Classroom man gyud ta.
Kay nagtudlo man ta. Kay ang typical ba nga manimbahay lahi ra ba gyud. Kay ang dadon cellphone ra ba gyud og panyo. Kay tinod ka pagabot na. niya simbahan tong Domingo, nagkarag-karag siya pangita og ballpen o notebook, no? Gitagaan ni Brad Nanti kay lahi daw ang atong way of worship, no? Mura gyud daw tag naa sa university, no? Ma-worship nimo ang Ginoo, Pastor Well, sa dihang nagtuon ka sa pulong sa Dios. Yes. Dili mo mudulot ang tinuod nga parenang in everything give thanks for this is the will of God. Asa mo na makita, memorize siguro na ninyo, no? Yes. 1 Thessalonians 5:18. Yes, dili na siya mahimong genuine o real nga pagpasalamat, Pastor Well, kung walay doktrina sa imong Oh, kalag. yes. So, buti pasabot ang pulong sa Dios nga miabot sa imong kalag, mo na ang panahon na nga nakaingon ikaw nga, God, salamat sa opportunity, salamat sa adversity, sa iyong ka nagpasalamat. Dili mo ka-appreciate ana kung Di ka ka-appreciate. wala kabalo sa pulong sa O, Ginoo. kung wala kay doktrina, kinahanglan pasalamatan din ako ang Dios sa Yes. tanang butang. In everything, God, give Oo. thanks. Mao na pastor, tama. Naisgutan nimo na pastor. Kay kanang Romans 8:28 nga nagingon dia nga All things. work together for good. Og di ka wa kay pulong sa Ginoo ana. React you ka dito. React you ka dito. No? Pero kung Kung kabalo ka na kanang Romans 8:28 nga mao na gyud ni ang giingon sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. So, So, ma-appreciate din mo ang 1 Thessalonians 5:18 nga Oo. ingon ka nga in everything. Give The word thanks. everything there is either good or bad, give thanks. pasalamatan niya Oo. ang Ginoo. So muna tungod sa doktrina, Oo Pastor na, Well, pastor, tama. Tungod sa doktrina oo, nga imong natunan, mo na mo gawas sa imong baba nga makahimaya Father ka. God, dalaygon ka ni ini nga Yes. panghitabo karon. Mm. Bisag kung sa nga panghitabo. Yes. Muna nga aduna na kay relaxed mental attitude. Yeah, Kay namang pulong sa Ginoo. tinood na. Labi na karon sa panahon sa COVID, ug wa kay pulong sa Ginoo karon, maharos ka ba? Tinood na. Oo. Maharos ka yun. Okay. Oo. Wala daghang kay protocols, quarantine restriction, nya lisod na panginabuhi, no? Lisod. Pero- Pero kung nga kay pulong sa Dios, Yes. pareha nang nasabtan nimo ang 10 essence of God. Sa 10 essence of God, mo pick up lang tag-usa niya na Pastor Well kay Okay. gamay nam lang atong oras. 2 minutes lang daw. Halimbawa kanang gitawag omnipotence. Yes. Kung nahibalo ka nga unsa din ang omnipotence? Mhm. God is powerful. Yes. So sa ito paggamhanan day ang Dios. Oo. So kay gamhanan man ang Dios og nagtuog, nagsalig yung ka Pastor Well, nga gamhanan siya Pastor Well. Kung adto na kay usa ka pagsulay diha Pastor Well, igo lang kang mingon, God, kay balod jud ko nimo ba gamhanan ka. Oo. Di jud ko magduwa-duha nimo. Tama. Isalig rin ako sa imo ha. So, Peaceful lang, kay pangunaw na. kana lang usa ka word, omnipotence. Yes. Na-develop ang imong confidence with God. Yes. Ug busa, wala kay dapat kahadlukan nining kalibutan na. Halimbawa sa atong kinabuhi, Pastor Well, ikahadlok ba nato ning atong kinabuhi para ning naay COVID? Mhm. Na hinumduman nato nga mo pwede maglikay tas COVID. Yes. Pero Oo. kung mahadlok ta, Oo. wala, Pastor Well. God is omnipotence. Yes. Nahibalo siya nga kung ikaw ana siyang kabubuton, kung proteksyonan ka niya, proteksyonan ka gyud niya. O isa pa, dili gyud itugot sa atong Dios nga mamatay ang iyang kanakan Di nga gyud. walay pagtugot niya. Di gyud pwedeng mamatay, no? Yes. Kaya ang imong kinabuhi, kung ikaw naka-inline lang ka sa kabubuton sa Dios, plaka na ni siya, Pastor Well. Human na ning imong kinabuhi sa tubangan sa Dios. Oo. Nakaplaka na ni siya. Tungod kay nahibalo na siya sa imong option number 1, number 2, number 3. Yes. Ug busa ang imong kinabuhi sa mata sa Dios. Igo na lang ni siya nga Nagsunod. gi-play ang plaka niini. Yes. Nagsunod na lang ni siya sa kabubuton sa Dios. Oo. Well, Pastor Will, akong tiwason kadali kining atong pagtulunan, naghisgot mi tungod sa feeling with the Holy Spirit. The feeling of the Holy Spirit is essential to the protocol plan of God because it ensures that you are doing things the way He wants. Now, let's see why it's important to be filled with the Holy Spirit. Turn in your Bible and read 1 Corinthians 3:11-15. It says, did you notice the word foundation? That refers to salvation.
It's like the concrete foundation in a home that will be left standing after a fire has destroyed everything else. Your salvation is not in question in this passage. It's your production after salvation that is being tried. Notice, the word fire, the passage says, the fire will try every man's work. Did you see the two different types of material used to build on the foundation? Wood, hay, and stubble, or gold, silver, and precious stones. Nagpasabot nga na-divide kining unom ka mga materyales sa duha ka klase, human good o sa divine good. Kining wood, hay, and stubble, naghiskot mahitungod sa human good. Ang gold, silver, and precious stones, naghiskot mahitungod sa divine good. Let me explain these things to you. Let's take giving money to the church. It is not a sin to give money to the church, but if you give the money while there is unconfessed sin in your life, you are only producing things that the fire will destroy. If you give the same money, but this time you are filled with the Holy Spirit, then it's good and will be rewarded by God. Yes. Notice, God will only accept those things done in the power of the Holy Spirit. That is His protocol, the filling of the Holy Spirit. Guarantees that you will produce divine good acceptable to God, and that you will be living in His protocol plan. Failure to be filled with the Holy Spirit is a sure way to produce wood, hay, and stubble, and that will destroy at the judgment seat of Christ. The filling of the Holy Spirit is a requirement for every believer and solves the problem of fellowship with God, as well as production that is acceptable to God. In conclusion, I want to ask you a question. Are you filled with the Holy Spirit? If not, use rebound immediately and get back to fellowship. Pastor Rowell, ang atong oras insakto na gyud, busaan hina kita sa atong ikaduha nga programa, ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mo ang dalan, ang kaluwasan, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto samahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon samahan ug dili usab kita makadiretso samahan kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Kristo. Si Kristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala na lain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Kristo lamang ang nagpakamatay sa cross busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong maayong buhat. Ang Tito 3:5 nag-ingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayong atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy giluwas kita niya. Pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug magkabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kay natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kun ikaw pa ang pinakadato sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad o makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao. Bisan gani si Jesus dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18-19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawadan og bilis sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto, ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagkamatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mao'y dakong lingla sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod, sa mga seremonyas o sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili nila makita ang tataw o klaro nga pamaagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus sa krus. Niini, nagtinguha ang tao sa pagkabot sa maayo aron maluwas. Nagsalig sa iyang kaugalingong paningkamot o kusog. Tungod niini, dili nila makita ang tataw o kasiguruhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba?
sila mutubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang hunahuna mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Natapta ni Satanas ang ilang mga mata aron dili nila makita ang buhat ni Hesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nga nagapaminaw karon nga kapuno nini atong programa. Ang reliyon dili makaluwas. O ang pagpamembro sa reliyon dili makaluwas. Ang bugtong makaluwas mao si Hesus lamang. Si Hesus miingon sa Juan 14:6, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon moagi kanako." Ikatulong punto, ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang Tito 3:5a nagingon, "Giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy." Episo 2:8-9 usab nagingon, "Kay pinagi sa pagtuon naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa kini nagpasabot nga ang kaluwasan dili gayud buhat sa tao." Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkareliyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan buhat sa Dios pinagi sa espirituhanong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Ngano nga ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas? Tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala, ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30b ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maning kamot nga mahimong matarong sa atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga ning kamot aron mahimo silang matarong pinagi sa pagtuman sa tanang balaod, wala inuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinagi sa atong buhat. Usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21-23 nga nagingon, "Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo magkasulod sa gingharian sa langit, kundi dili ang magatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit." Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi sa iyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamagis kaluwasan, dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao kundi dili buhat sa Dios. Unsa man di ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa 1:40 nga nagingon, "Kay ang kabubuton sa akong Amahan mao kini, nga matagusa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing dayon, ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw." Mao kini ang bugtong kabubuton sa Amahan aron ang tao maluwas, ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og manluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayran ang tanang sala. Siya lamang ang atong manluluwas. Og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka mauulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat o pagkamatarong. Kadto bitaw mga Fariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diya sa Mateo 23:27. "Alaot kamo mga eskriba o mga Fariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas na nagpakita sa katahom, apan sa sulod niini sila puno sa mga bukog, sa mga patay ug tanang kahugawan." Mga higala, kini nagpasabot lamang nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao ug dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon kini magadala ngadto sa kamatayon nga walay katapusang pagkahimulag sa Dios didto
sa linaw nga kalayo. Busa mga higala nga nagapaminaw nining programa karon nga kapunon. Sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa tao. Dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Hesukristo sa krus mao ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa kamo nagapaminaw karon kapunon nga wala pa diha kang Kristo, tuuhin na si Jesus nga imong maluluwas ug maluwas ka. Ang buhat 16:31 nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon ako pag-ingon, dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Prepare ang kinabuhi. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kini bunga lamang sa daang kinaiyang makasasala. Kaya ang pulong sa Dios nag-ingon usab sa Roma 8:8, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayod makapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang ang sulbad niini. Ang bugtong Dios ng buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana, mao lamang ang perpekto hingpit nga buhat ni Jesus sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Ang unang Pedro 2:24 siya nagdala, mao ang nagdala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa krus. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Sa unang Pedro 1:18-19 nag-ingon usab, nasayod kamo yang gibayad aron maluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong katigulangan. Dili butang nga kawadan og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ang Tito 3:5a usab nag-ingon, kita iyang giluwas, dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundili butang nga iya, kundili tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nag-antos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala, ug human niini siya mingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30, mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu, tungod kay nahimo siyang sad-an pila ka bilyon o trilyon bakaha nga mga sala sa tanang katawan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga. O gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu Santo nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Nini nga panahon si Hesus misinggit ug miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Dios Amahan ug Dios Espiritu Santo, tungod kay nahimo siyang sad-an ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod nini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato, ang bugtong buhat ni Kristo sa krus sa pagtubos o pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kaayo kung ang tao moingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus, sama ra nga mingon siya nga dili paigo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus mingon natapos na. Tetilistay makita kana diya sa Juan 19:30, buti pasabot na hingpit na ug wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang motuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25-26, ako mo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang mosalig kanako bisan siya mamatay mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagsalig kanako dili na gayud mamatay. Motuo ba kita niini? Ug kun motuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan
nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya ug mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nga nis kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kaya wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36 nagingon, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumuo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong hunahuna kung mutuo ka kang Hesus. Maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Jesus mingon kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud ka mo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab nagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamaayong desisyon sa imong kinabuhi, nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kini nga yano nga pagampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo. Ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan. Kini akong gipangayo ug ginaampo. Pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo nini karon, ikaw na luwas na sumala sa Tito 3:5, Episodos 8 ug 9, buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo ug si Kristo anana sa imong kinabuhi. Juan 14:20. Aduna kita espesyal nga awit alang sa tanan nga mga nagapaminaw kanato. Kinabuhi sa eternidad, magkakahong pagkamanipayon, ay si Jesus na atong gihandong, tao ba na sa tanan nga panahon, pagkatahong manipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong manipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usab na bala na, ang kagulanan o kalisdanan, kining tanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Kulong talipay kinabuhi ta, nagpagbawang usab na ang kunang, kaluwasan na gayong higit na, alang sa tanang mituon niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi
Mga kaigsunan, mao katong awit nga naguluhan kinabuhi sa eternidad. Mga kaigsunan, among ginabalik pagtimbaya, bisan man si Mama Pising sa Kamigin, si Papa Goryo, o bisan man si Richard, no? Nga di nagapaminaw usab nin nga itong programa, Pastor Well. Ug usab kining usa nga nagapaminaw nato sa Mako, Pastor Well. Yes, texter na to 828, no? Listeners na to nga iya dong i-shout out ang iyang pamilya sa Tagum, Pastor Fred. Matagom lay ka Yes, na. ang iyang mama daw nga si Mama Juanita. Okay. No? So texter 828, salamat sa pagsunod Pagpaminaw. sa atong programa, no? O mayong hapon. Yes. Okay, so dili naman ginato kapugna natong panahon, no? Mga kaigsunan nga nagapaminaw. Wala namang gyud tay panahon. Busa man namilit na kami diya kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 12:30 hangtod sa alas 4 sa hapon. Adlawng Sabado, o sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, o sa iyang kaabag, DJ Well. Ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo, kini ang inyong alagad sa kanginan, Pastor Ruel Gallo. Pastor Federico Andoy. Ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye-bye.